12 bracket ideas para sa mga empleyado ngayong 2026 na gustong kumita. So, real talk lang tayo mga idol. So, kahit empleyado tayo, random pa rin natin guys na kulang yung sahod natin. So, meron tayong mga bills, groceries, tuition, emergency, and hindi talaga sapat na iisa lang talaga yung income natin. So, make sure na dapat meron tayong income ngayong additional ngayong 2026, no? So, ang maganda ngayon, marami tayong racket na pwedeng pasukin. Like a lonely man without me, you're not like everyone. Warning: my video is intended strictly for educational purposes and does not promote any scams, pyramid schemes, or deceptive financial practices. The content is created to demonstrate a concept, share knowledge, and provide insight into financial strategies or systems purely for informational and awareness purposes. I have also included a clear disclaimer in the video description, stating that the content is not financial advice, and any results shown are not guaranteed or promised. Additionally, the video includes proof and real examples to support the discussion, and there is no misleading or exaggerated claim of making quick money or guaranteed returns. The intention of this video is to educate viewers so they can make informed decisions, not to mislead or encourage any form of risky or unethical behavior. Like a lonely man without me, you're not like everyone. 12 bracket ideas para sa mga empleyado ngayong 2026 na gustong kumita. So, real talk lang tayo mga idol. So, kahit empleyado tayo, random pa rin natin guys na kulang yung sahod natin. So, meron tayong mga bills, groceries, tuition, emergency, and hindi talaga sapat na iisa lang talaga yung income natin. So, make sure na dapat meron tayong income ngayong additional ngayong 2026, no? So, ang maganda ngayon, marami tayong racket na pwedeng pasukin na kahit meron tayong full-time job, so hindi na natin kailangan mag-resign at hindi natin kailangan din ng malaking puhunan dito na almost million, no? So, ngayon sa vlog na ito, i-explain natin kung ano nga ba yung 12 bracket ideas na pwede natin gawin kahit may full-time job tayo. So, dito sisimulan natin kung kanino nga ba bagay ito and totoong examples, no, para mas malinaw sa mga viewers natin and sa inyo. So, number 1 natin guys dito ay yung tinatawag na online freelancing. So, pag sinabi natin online freelancing, so dito papasok yung virtual assistants, data entry, writing, and design. So, ayan yung mga pwede natin pagkakitaan. So, ito yung isa sa pinaka-in-demand na racket ngayong 2026 kasi nga pag freelancing, ibig sabihin, nagbibigay tayo ng service online. So, nagpo-post lang tayo. So, pwede tayo maging admin task, maging email replies, data encoding, graphic design, or content writing. Kung saan nga ba tayo, no? So, bakit bagay siya sa empleyado? Kasi nga, flexible yung oras. Pwede natin siyang gawing sa gabi or weekend or pagkatapos ng trabaho natin. And hindi rin natin kailangan umalis ng bahay. So, kumbaga, skills-based siya na hindi age-based, no? So, for examples natin, so, isang office staff na marunong lang mag-email at Excel, naging virtual assistant ng isang online store. So, 2 to 3 hours lang gabi-gabi, pwede natin siyang trabahuhin and pwede tayong kumita ng 15 to 25K extra income per month. So, ayan po yung pagiging online freelancing. Number 2 naman, dito papasok yung food delivery natin, yung rider, no? So, usually, pag meron tayong nakikita dyan na rider or delivery service sa labas ng bahay natin, ibig sabihin, pwede rin tayong pumasok doon. Kasi nga, in-demand siya sa lugar natin. So, dito, ang requirements lang, kailangan meron tayong motor or meron tayong kotse. So, pwede tayo maging Grab, Foodpanda, or Lalamove, or kahit anong rider pa yan or app na pwede natin pasukan, pwede tayong kumita dyan. So, usually, marami nang gumagawa talaga nito. So, ang ginagawa ng mga empleyado after work, so, siguro, usually, 5 PM yung out. So, i-open na nila yung application nila. For example, Angkas, ayan. Para sakto, pag uwi nila, meron silang extra income pa. Kasi usually naman, pag sa trabaho natin, pag hindi tayo, or office works, usually, hindi masyadong pagod yan, no? And, halimbawa, 6 PM to 9 PM, magwo-work pa tayo dyan, saka lang tayong magra-ride.
And ikaw yung may control kung kailan ka papasok or uuwi. So, pwedeng-pwede siya, no? So, meron ditong example natin, isang call center agent na nagdi-deliver lang ng 3 oras kada gabi. So, kada gabi, usually naman, ito yung mga peak hours na marami talaga and hindi tayo mawawalan ng booking. So, pwede kang umaverage ng kita dito per day. Sabihin na natin na 500 to 1,000 kada araw. Pandagdag lang ng bills. So, basta, ang kailangan lang natin, meron tayong motor or kotse para makapag food delivery or rider tayo dito. Number 3 naman, online selling. So, pag online selling, usually naman sa mga online platform tulad ng Shopee, Lazada, TikTok Shop. So, dito, hindi mo na kailangan ng malaking warehouse. So, kahit meron ka lang maliit na kwarto, pwedeng-pwede na. So, ang ginagawa dito ay pwede tayong maging reseller. Bibili ka ng item, tas ibebenta mo or papatungan mo. So, ayun yung pagiging reseller or yung pre-order system. So, pag may nag-order sa'yo, saka mo lang siya i-order din. And pwede rin tayong maging dropshipping. So, example natin dito, isang empleyado na nagbebenta ng mga phone accessories sa TikTok Live tuwing Sabado at Linggo. And kahit 300 to 500 profit per item lang, ay mabilis kang makakaipon dito kapag consistent ka. So, ayun yung option natin for online selling. So, number 4 naman, printing and document service or home base. So, ibig sabihin, kung may printer tayo sa bahay, so, wag niyong hayaan nakatambak lang yan. So, pwede kayong magpa-scale sa labas ng bahay nyo ng printing services tulad ng black and white, colored. So, kahit anong ipapaprint nila, i-offer nyo. So, resume, assignments, module, IDs, invitation. So, dito sa printing and document service, usually, dapat lahat na. Dahil nga sa lugar natin, marami talaga yung nagpapaprint, ayan, magpapalaminate, nagpapabookbind. Kung kaya nyong gawin lahat, mas maganda. And pinaka-example natin dito, kung malapit tayo sa school or daanan tayo ng mga estudyante or opisina, kahit 5 to 10 pesos lang per page, tuloy-tuloy yung kita natin, lalong-lalo na sa mga students. So usually yung mga students talaga yung target natin dito sa printing and document service. Number 5 natin, yung affiliate marketing. So affiliate marketing, ito yung racket na wala tayong product, wala tayong stocks, and wala tayong puhunan. Usually, tayo naman ay bumibili tayo ng mga product online. What if pagkakitaan na natin yon, no? So, for example, magpo-post tayo ng product na binili natin, yung link na binili natin, automatic meron tayong commission doon. So, pwede kayong maging affiliate sa Lazada, Shopee, and sa TikTok. Ayan, pwede kayong mag-affiliate doon. Pero usually naman yung iba, kahit walang product or nagre-reply lang sila sa Facebook group kung saan nila nabili. For example, naglalapag sila doon ng product link and once na binili yun, automatic, meron silang commission. Yung iba talaga halos walang product na binibili. Nagre-reply lang talaga sila sa mga Facebook group. Usually, yung na-encounter natin yung mga Facebook group na mga sasakyan kung saan nila binili, for example, yung dashcam, yung pabangong, or yung kahit anong accessories pa ng sasakyan. And usually yung iba nagbabasa lang tapos search na agad sa Shopee, Lazada, kung anong pinaka-the best na ma-offer natin sa kanila. Through link, pag bumili sila, mayroon tayong commission. So, ayun po yung affiliate marketing. So, hindi natin kailangan ng produkto talaga dyan. Kailangan lang natin maghanap ng product para sa mga buyer natin. Pero dapat yung product na maayos na rin, no? Hindi lang basta commission yung iniisip natin. Number 6, buy and sell. So, simple concept lang to pero effective pa rin hanggang ngayon and napakaganda ng Facebook platform dahil nga meron silang marketplace na kung saan dito sa marketplace nila pwede tayong magbenta ng mga gamit. So, pwede tayong magbenta ng second-hand phones, appliances, motor parts. I-post nyo lang yan, guys. Sure ako, pag may naganap niyan, makikita at makikita. Kasi nakapost na yan eh. Hindi na yan mawawala, guys. Depende na lang kung tatanggalin nyo. So, bumili for example lang sirang electric pan, inayos, binenta, ulit, no? So, for example, cellphone din. Bumili lang sirang cellphone, pinaayos, binenta. 500 yung pampaayos, tapos binenta lang mas mahal. So, ganun usually yung buy and sell. So, bibili tayo at papataasin natin yung presyo. So, mas maganda subukan nyo sa mga second-hand phones. Pero kung kaya nyo na ng budget nyo, mga second-hand cars, tapos pagandahin nyo, pwede rin. So, sa online tutoring or teaching, ito yung number 7 natin. So, kung may alam kang pwedeng pagkakitaan dyan. So, subjects, for example, magaling kayo sa mga subjects na ito. English, math, coding, exam reviews, usually ayun yung mga pinapa-tutor, no?
So, meron tayong example, 500 per hour. Yung tuturuan mo, 2 students per day, 1,000 extra na kahit weekdays lang. So, ayun po yung online tutoring or online teaching. Yung iba, face-to-face, yung iba online naman, no? Basta meron kang alam or meron kang magaling na or meron kang alam na bagay or magaling ka sa bagay na yon or sa subjects na yon, pwede mo siyang pagkakita. And number 8, content creation. So, alam naman natin, content creation, hindi naman natin kailangan maging sikat. Ang kailangan talaga natin dito is maging consistent sa ginagawa natin plus value equals growth. Kasi along the way, sisikat at sisikat din tayo niyan dahil nga maraming makakapanood and yung value na sinasabi mo or sinishare mo sa mga viewers mo ay marami silang natutunan. So, sila na mismo yung mag-share sa mga kapwa mo. And along the way naman sa content creation, ay mabibuild naman natin yung yung skills. So, sa una talaga, pangit talaga yung edit niyan, pangit pa yung video, pangit pa tayo magsalita. Pero along the way, ay maayos din natin yan. So, pwede tayo maging content creator. So, for example, pwede tayo mag-content ng tips, daily life, business ideas, affiliate products. So, ayun yung mga pwede natin i-content or kung saan kayong magaling, no, na bagay, doon nyo fokusan and gumawa kayo ng video. So, for example, meron tayong isang empleyado na nagpo-post daily ng mga tips sa videos. So, kumikita siya through monetization, affiliates, plus brand deals. Dito kasi sa content creation, marami talaga tayong pwedeng pagkakitaan. So, pwede tayong ma-monetize sa mga video natin. Merong lalabas na ads. Pwede pa tayong maglagay ng commission link or affiliate link ng mga product na sinishare natin through video. And kung meron gustuhan yung video natin na mga brands, na mga sikat na brands, babayaran tayo, ipopromote natin yan. So, maraming benefits po yung pagiging content creation. Number 9, virtual assistants for local business. So, virtual assistants for local business. So, usually, hindi lang siya foreign clients yung target, no? Marami kasi nagkakamali dito. Ang tina-target nila, yung mga clients sa ibang bansa. So, marami rin naman dito sa ating local business owners na walang time mag-manage ng mga pages nila. So, pwede kang maging taga-post, taga-reply ng mga messages para sa mga inquiries nila. So, for example, isang client, 10 to 15K per month. So, part-time lang yon. Pero, hanap pa rin kayo ng mas mataas pa dyan na bigayan kasi nga in-demand talaga yan lalo na sa mga local business owners natin. So, magre-reply lang tayo, mag-chat lang tayo, ano lang natin yung mga inquiries nila, ay yung tinatawag na virtual assistants for local businesses. Number 10 naman for food business. So, usually, ito yung pre-order system para hindi masira yung mga food, no? Kasi nga, food siya and kailangan talaga yung safety. So, kung hindi natin kailangan dito magluto araw-araw, ang kailangan lang natin dito is strategy. Kung merong order, saka lang tayo magluluto. So, usually naman, pag may mga events, mga weekend pre-orders, ayan yung target, no? So, limited slots lang to. So, for example, leche plan, ulam packs for 20 orders, or paluto dahil nga merong event. So, paluto ng spaghetti, paluto ng puto. So, yung usually na ino-order or pagkain talaga pag may mga event, no? So, for example, leche plan or ulam packs. So, 20 orders times 150 pesos profit natin. So, equivalent siya sa 3,000 sa isang araw pa lang, no? So, post nyo lang doon paluto. Marami na rin naman tayong nakikita dyan. So, kinukulang lang talaga sa marketing. Number 11 naman, repair services, no? So, kung marunong tayo mag-ayos na mga bagay-bagay, mas malaki yung value ng skill natin. So, for example, electric fan repair, kung kaya nyo mag-repair ng electric fan or ng cellphone or ng laptop, mas malaki pa yung kikitain natin sa mga repair services or ng TV. Ayan. Number 12 naman, digital products, no? So, ito yung racket na one-time effort and long-term income. So, ibig sabihin, isang beses lang tayo gagawa ng isang digital products and tuloy-tuloy na yung kitaan nun. So, i-share na lang natin, no? So, usually naman dito yung e-books. Ayan, yung mga books na binabasa natin or yung mga guidebook and mga cookbook. Ayan, mga templates, online courses. Ayan, usually yung mga digital products na binibenta natin and one-time lang yung effort talaga niyan, no? Kasi nga, isang beses lang tayo gagawa. So, example, gumawa ka ng budget planner for PDF, kahit 100 lang, paulit-ulit yung benta.
meron tayong income. So, ayun yung pinaka 12 no na ideas para sa racket natin ngayong 2026 kahit empleyado tayo. So, hindi naman natin kailangan gawin lahat. So, pumili ka lang ng isa. So, simulan mo kahit maliit kasi nga yung racket na yan ay pwedeng maging negosyo sa mga susunod or in the future natin. So, kung gusto mo ng part 2, comment mo lang dyan, Racket 2026, and gawa natin ng part 2. So, ayun lang, and sana nakatulong. Maraming salamat po sa panonood at pagtapos ng Please, when I choose you, you're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come because we are the pieces that make love true. You like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That is why I choose you. You're the one who can make me happy.